Amen? Kung minsan, di natin maintindihan yung buhay. No? Di naman natin inasahan yung mga sitwasyon. Pero may mga sitwasyon talagang difficult ba? And it will just, minsan di natin maintindihan. Pero yung sabi niya, what if, sabi niya, yung trials mo, yung tears mo, yung pain mo, yung mga difficulties in life mo, were just designed by God. And it was a blessing in disguise. Minsan mahirap maintindihan. Pero ako, nakarelay ako sa awitin kasi there was a darkest and deepest, siguro most painful time in the life of this ministry na kung saan talagang ang sakit. No? Hindi mo mawari, sabi ko nga sa inyo ang nangyari sa simbahang ito, pambihira. Imagine mo, after 20 years of existence, mabot tayo ng nasa 200 to 300 membership every Sunday. Bigla na lang, babalik ka sa 20. Paano ka ba? Opo. And after 20 years, para bagang lahat. No? Ganon. Di mo maintindihan. It will take a lot of tears, a lot of pain. Pero alam mo na ang Diyos nandyan kasi lagi nating naintindihan sa Bible na when you follow God in His will, kahit gaano kahirap, may purpose si Lord pa rin. Hindi man natin maintindihan at present, pero later, when we look back, masasabi natin, kaya pala ganun Kasi ito pala ang nais ni Lord. And so, after all those things that have passed, I could really say, kahit na sa mga kapastoran na mga kasama ko, na for siguro 10, 15 years, hindi ko nakasama dahil pag down ka na at wala na, yung mga kaibigan mo, iwan ka rin No? Tapos, of all those years, tahimik lang ako. Sige, dito lang. Build natin uli. Tingnan natin papaano. Ano ang nais mo, Panginoon? Ano ang gusto mo? And then, lo and behold, nakatindig uli. Napaganda uli. Hanggang naging ganito na. Tapos yung mga nagsialisan dito, wishing, sana babalik kami. Sana makabalik pa. Ganon. No? At, yung mga kapastoran nagsabi sa akin na wala na yan, tapos na yan. Nakatindig uli. Tapos ngayon, sabi nila mo, mas iba ka ngayon kaysa sa dati. Talagang iba naman kasi tuturuan ka talaga ng Panginoon Ano? Mas okay ka ngayon kaysa sa dati. It is God hindi naman ako Kung sa akin lang, tapos na Amen? So doon ngayon, masasabi ko na our difficulties in the past were God's design. And it was a blessing in disguise. Amen? Kasi hindi tayo maging ganito, hindi ka tayo makabuild ng ganitong ministry, kahit na maliit lang, pero ang ganda ng samahan. Dahil yun po talaga ang fulfillment ko bilang isang pastor. Bilang isang pastor, ako, ang design ko lang talaga, masarap na pagsama-sama. Masarap na samahan. Hindi ako after doon sa malaki, maraming membro, maraming pera. Hindi ako ganun Ang design ko, kung maraming perang pag-uusapan, wala na ako dito. Sabi ko sa inyo, kung pera lang ang pag-uusapan, ang pamilya ko wala na dito. Because, yun nga, alam ninyo lahat na I was offered na magpunta ng Hawaii. Opo, ang deacon mismo ng church sa Hawaii pumunta dito, nagsusumamo sa akin. Napapayag ako. Papayag ako na magpastor doon. 250 membership, puro lahat Pilipino, naka-ready na ang bahay ko, naka-ready na ang sasakyan ko, $5,000 every month. Oh, ayaw mo pa ba yun?
Tapos dito, ang membro 20. Isang kahig, isang tuka, at wala nang matuka. Paano ba yon? Okay. So sabi ko, no, hindi ho ako tinawag kasi sa Hawaii. Ang puso ko po, ang iyak ng puso ko ay hindi po yung Hawaii, dito. Dito. Paano na lang pag iniwan ko to? Ang offer nga po sa akin, sabi ng deacon, Pastor, ganito na lang gawin mo. Okay, pumayag ka na, yung assistant pastor mo, siya na lang magpastor dito, bigyan mo ng 1,000 US every month. Pagkano yung 1,000 US? 50,000 din yun. No? Tama? Tama ba? 50,000 US din. Siya na lang magpatuloy dito, suportahan mo na lang. Maganda ding offer. Kaso lang ang akin pong hinahanap, hindi yung pera o security ng family. Ang hanap ko ay, ano ang kalooban ng Diyos? Pag ito ba'y gagawin ko, panatag ang kalooban ko? O konsensyado ako? Ang iniisip ko po talaga ay ganito, kung ako pumayag, alam nyo, sasakay ko ang buong pamilya ko sa eroplano. Baka mamaya pagsakay sa eroplano, ang eroplano na-crash dahil sa amin. Naku, delikado. Patay tayo. Ganun po. Kaya sabi ko, hindi ho ako tinawag doon. Tinawag ko ako dito eh. Pasensyahan nyo na po. Maghanap na lang po kayo ng ibang pastor. Sabi niya, ikaw, iba ka talaga. Bakit? Kasi alam mo, pastor, kung ito i-offer ko sa mga kakilala ko dito, mga pastor, na malalaki ang gawain, ha? Malaki ang gawain, ha? Sigurado, sisirit na kaagad. Wala nang question. Sisirit na kaagad. Oo. Iiwanan na kaagad yan. Pero mo, wala ka nang lahat ng pamilya mo, dadalhin doon, lahat ng pamasahe, ipoprovide, lahat. Okay? At maganda ng dadatnan mo doon, nandun na. Lahat. Wala kayong asikasuhin. Wala kayong gagastusin. During that time, ano yun? Siguro 2006 yun, di ba? Oo. 2005, 2006. 2 beses yan po. Ang sunod niya ng Hawaii, nung tinanggihan ko yung Hawaii, ang sunod, Washington, D.C. Half American, half Filipino. Ganun pa rin ang offer. Tinanggihan ko, Hindi kalooban ng Diyos, hindi ko mapifeel. Opo, ang napifeel ko dito, ang burden dito, ang napifeel ko, hindi yung doon. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Amen? Opo. At sabi nila, disadvantage daw, no? Lahat na nangyari in the past, design ni God. Because we will not be what we are now without those in the past. Kaya anumang mga kahirapang naranasan nyo sa nakaraan, and you look back, pwede mong masabi, kaya pala pinadanas kami ng Panginoon ng ganun eh. Kasi ang pinaka-purpose pala, ganito ngayon. At habang gumaganda ngayon sa kasalukuyan, ma-appreciate nyo yung anong nadaanan, nangyari in the past. Okay? Ma-appreciate nyo kung ano yung mga napagdanaanan yung hirap. Because design ni God na maging ganito ka ngayon, lalo pang gumanda. Tama, hindi? Amen? Yun ang ibig sabihin ng awitin. A blessing in disguise. Kaya tuloy nagmensahe na ako dyan sa awiting yan. Awitin pa lang, nagmensahe na. Amen? Nakaready na kayo? Anong message natin ng Wednesday? Ano? Can God provide? Can God provide a table in time of disaster? Bakit ko po prinitch yan? Because I'm so burdened. Pasalamat tayo, hindi tayo na disaster, mga kapatid. Pero pambihira, yung Marikina, yung Rizal. Right now, mga kaibigan ko, mga pastor po dyan, tuloy-tuloy ang kanilang operation, tulong sa mga devastated area. Okay? Tapos dito, Isabela at saka Cagayan. Siyempre, dito tayo banda eh.
Okay? It is really my desire, and I hope lahat ng mga membro kahit sa bahay ay nakikinig kayo at kung gusto ninyo. Tomorrow po, I pray na you are really prepared. Let us give something for the disaster people in those area. Nag-usap po kami ng isang daughter church natin doon sa Cagayan, si Pastor Ray, ang sabi kong ganyan, sa Lunes magpapadala ako ng pera. Right now, wala pa akong hawak na pera. Okay? Pero by faith, kapatid ko, magpapadala ako ng pera sa Lunes. Sabi ko, I will plead, I will ask sa mga tao namin na wala pong, hindi kami nasa disaster area by this time. Tama, hindi? So, sabi ko, panalangin ninyo at that's why ang preaching ko ay ganyan. Opo, hanggang bukas yan. Ready na ba kayo makinig? Okay, punta tayo sa mensahe. Buklatin natin mga Bibles natin. Proverbs chapter 11. Okay. Ang pamagat ng mensahe natin ngayong gabi, lalong-lalo kayo mga nanonood, i-share ninyo to ha. Share ninyo sa live stream natin. Okay. Ang pamagat ng mensahe natin ay ito. A channel of God's blessing. Will you be willing to be a channel of God's blessing? Ikaw ang daanan ng pagpapala ni God. Opo. Para sa disaster people. Tingnan nga natin. Proverbs chapter 11, 24 to 26. Ito ang sabi niya. Okay, sabi ng verse. Okay, dito ko lang basahin. Okay. 24. There is he that scattereth, and yet increaseth. And there is he that withholdeth more than meat, but it tendeth to poverty. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. He that withholdeth corn, the people shall curse him. But blessing shall be upon the head of him that sealeth it. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Okay, Tagalog. Tingnan natin, kung mabasa natin sa Tagalog. May nagsasabog at tumutubo pa. Kayong mga nagtatanim, maintindihan nyo to. Amen? May nagsasabog at tumutubo pa. At may hawak naman na higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Amen? Mayroon namang sige, keep ng keep, pero hanggang lang sa parang ganun pa rin. No? Pero sabi niya, mayroong isang sige lang, sabog lang ng sabog. Sige lang, tanim lang ng tanim. Pero pambihira. Umuunlad. Okay, 25. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen? At siyang dumidilig ay madidiligan din. No? Ang ganda. Bible principle yan. Amen? Then, 26. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan. Pag hindi mo daw, kinikip mo yung dapat ipapakailan mo, may mga ganyang panahon eh. Nasasabihin na, walang bigas, pero pambihira, yung mga iniimbak na bigas, hindi pala pinapalabas. Dahil gusto nila, matataas, magkandahirap yung mga tao. Tapos, pag inilabas nila, mas malaki tubo. Pero sabi niya dyan, siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan. Imagine mo kung susumpain ka ng tao. Amen? Ngunit, kapurihan ay mapapasaulo niya na nagbibili niyaon. At ikaw, kahit na kunting tubo, tinda ka lang kahit na kunting tubo. Amen? Pero sabi niya, mamahalin ka ng bayan. Pero abiro mo, itinago mo yung pagkain, yung bigas, itinago mo. Pagkatapos,
Nagkahanda, hirap-hirap na yung mga tao. Sabi, yung taong yan, karaming bigas, hindi man lang marunong magbigay, dapat yan, i-curse. Amen? I-curse yan. I-curse yan ng mga tao. Now, gusto ba natin i-curse tayo ng mga tao? Hindi. Gusto natin lahat ng tao kaibigan. Mayroon nga akong sinasabi, mamili kayo. Mayroon kang 1,000,000. Or, 1,000,000 piso. Papiliin ka, saan gusto mo? Kwarta o kahon? Sabi, hindi. Ito yan. Mamili ka. 1,000,000 piso. Or 1,000,000 kaibigan. Ba, pag kaibigan, wala ka pang 1,000,000 piso. May 1,000,000 ka naman, wala ka namang 1,000,000 kaibigan. Lahat ng tao, kinusumpa ka. Mamili ka. Saan ka banda? Of course, karamihan, alam na natin sagot. Amen? Gusto natin, mas marami tayong kaibigan. Bakit po? Kasi, pag ang 1,000,000 kaibigan, magbibigay lang ng piso yan, abay may 1,000,000 ka na. May 1,000,000 ka pang kaibigan. Mabuti kung magbibigay lang ng piso yan. Pag 5 piso, abay 5,000,000 na yan. Tama, hindi. Marami ka pang kaibigan. Pag namatay ka, marami pang buburol at pupunta sa burol mo. Hello? Pero pag ikay kinamumuhian, maniwala ka. Kahit na may 1,000,000 ka, sa'yo na yan. Pero walang magbuburol sa'yo kahit kinaiinisan ka ng tao. Tama, hindi? Di ba? Ganon eh. Alam niyo ang Panginoon, ay napakapunong-puno ng mga prinsipyo sa kanyang salita na kailangan natin matutuhan. Why? Dahil nais ng Diyos, matamasa natin ang kanyang pagpapala. Okay, now, ito na. The purpose of our blessing is to bless others. Hello? The purpose, tandaan niyo po ito, tatay, nanay, kaya kayo nagkakayod para ma-bless yung iba. Sino? Ito. Bakit ka nagtatrabaho? Kasi nagtatrabaho ka para may mapakain ka. Kanino? Of course, may makain ka sa sarili mo. Pero mapakain mo pamilya mo. Tama, hindi? Tama, hindi? Mapakain mo iba. Tuwang-tuwa ka eh. Pag naghirap kang ganyan, tapos nagtrabaho ka, tapos yung ibang tao napapakain mo, blessing ka. Lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Yun lang naman ang pinaka-purpose eh. We are blessed to be a blessing. Ulitin ko, you are blessed to be a blessing. What is life? Kung itong buhay na ito, gagamitin ko lang ito para sa sarili ko lang. Hindi ito magiging mapakinabagan at maging blessing sa iba. What is the good of this life? Nothing. Amen? Ngayon, ang blessing ni God, binibigay yan, God's design for our blessing is to be a blessing. Sabi na kay Abraham yan, I will bless thee, and thou shalt be a blessing. Ganon eh. Amen? Now, kung minsan, ito, tingnan nyo, kaya nga sabi ko, lagi ko inilusya sa Kapampangan, pag hindi masama ang ginamit ko yung yung practice ng Kapampangan dito na mayroong family, ang tawag yan, reunion. Sa Bisaya, hindi uso yan eh. Ang ginawa ko, dinala ko dun sa amin. Tuwang-tuwa. Pero usually, makinig maigi, hindi ko minsan, ito maintindihan ko minsan na may reunion, pero hindi ko naintindihan na ang minsan karamihan, pag nag-reunion, nag-aaway yung mga kamag-anak. Tuwang ko, kung naranasan niyo yan. Kung minsan may party, nag-aaway. Bakit ba nag-aaway? Kung minsan kasi nilagyan nyo ng alak eh. Ganun talaga, kaya mag-aaway talaga. Tama, hindi? Naranasan nyo yan. Tama, hindi? Now, of course, sa kanila yan. Wala naman, hindi sa atin yan bilang mga Kristiyano. Nirerespeto naman natin sila dyan. Ganyan ang kanilang sistema. Pero sa totoo lang, open times, pag may reunion, ang pinag-uusapan lagi, ano lagi? Ninong makwalta kikata mo? Hostore, sinong mayaman sa atin? Ang mga anak ko, tapos ng ganito. Ang mga anak ko, ganito. Tama, hindi? Yun lagi na pag-usapan eh.
Kaya alam nyo, nangyayari tuloy, inggitan. Minsan na magandang samahan, inggitan eh. Nung nag-family reunion dun sa amin, ganun lagi, kinukumpara eh. Kami, Jose ang tatay namin. Ang mga anak ni Jose, siyam. Kaya, si Jose yan, mayaman na yan. Bakit? Apat, ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat sa mga anak niya, nakapag-asawa ng Mercano. Nakapag-asawa naman talaga eh. Apat na kapatid ko nakapag-asawa ng foreigner eh. Opo. Ngayon, iniinggitan kami sa kabila. Mga pinsan. Pero mayroon din silang mga relatives na napapunta ding Amerika. Pero yun nga, kaso lang nauna, mga kapatid ko. At sila nakapunta ng Amerika dahil tinulungan din ng mga kapatid ko. Nanawaan nyo? Pero ngayon, hindi ko maintindihan bakit inggit. Pero sila po nakatapos na ng kolehiyo, may doktor na, may engineer na. Isa anak ni Jose, walang nakatapos. Dalawa nagkuha ng nursing. Yung una, sabi nila, boba yung una. Kaya naka 4 times nag-take ng exam. Hindi nakapasa. Nag-private nurse na lang. The rest, hindi na. Hindi nakapak ng college. Pero lahat kami nakaapak ng Bible school. Bible school kami lahat eh. Sabi ng tatay, wala akong pakialam kung mag-pastor kayo o mag-asawa kayo ng pastor. Hindi. Pero lahat kayo, kailangan mag-Bible school. Kaya lahat kami obligado puntang Bible school. Opo. Ganun lang naman. Kasi ang tatay ko, ang focus niya talaga, hindi na kung ano ang buhay namin. Ang focus ng tatay, gusto ko lahat naglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ang pinamana ko sa inyo. Ang kabuhayan, madali na lang yan. Susunod na lang yan. Ganun yung sistema. Kaya hindi ko maintindihan bakit yung aming mga pinsan sa kabila, nainggit talaga. Tapos ako ang black sheep sa ganancial. Akala nila talaga ako mamamatay tao ako eh. Black sheep ako in the ganancial clan. Alam na nila yan. Kasi yung mga mamamatay tao na mga ninuno ko, yung aking mga uncle, may isang uncle ako na pamuntang munti. Yun ang sinasamahan ko. Kasi mahilig ako sa kabakabayo eh. Mahilig ako sa cowboy eh. Kahit na ngayon, alam nyo naman, ganun style. So, ito si Cyril, luko-luko talaga ito. Suwail ito na, bata. Kung ano gusto niya. Ganun naman po talaga, totoo naman po talaga. Akala nila ako ang magiging worse. Tapos lo and behold, nagpastor ako. Tapos sabi ng mga auntie ko, mabuti ka pa. Anong mabuti pa ako? Mabuti ka pa? Nagpastor pa? Nagpastor ka? Kayo naman, auntie, nung una, sinusuyaan niyo ako. Ganyan sinasabi sa Bisaya, sinusuyaan niyo. Nung si Ganancial, wala yan, magpastor na yan, wala yan, ganyan lang yan. Ganun lagi. Tingnan lang natin. Ang Diyos naman ang nagpipredict ng buhay, hindi kayo. Amen? Ngayon, pag kami ni Mrs. umuwi doon, magbili kami ng kung ano-ano, ganyan. Tapos dadalhin namin sa mga auntie namin, pambibigyan namin, ganyan. Tapos yung mga matatanda, iiyak. Mabuti pa ito. Si Cyril, mabuti pa ito. Si Nunoy. Nunoy kasing palayaw. Buti pa ito. Kung kaming ikumpara sa iba, lalo lang kayo magsama ang loob eh. Ang tatanda nyo na, dadalhin nyo pa sa hukay ang sama ng loob. Wag na yan. Sige na lang. Pasalamatan na ninyo yung ganyang sistema. So, napapasipay, mabuti ka pa, ganyan ang pangangaral mo. Kasi ayaw ko na magkaroon ng grievances uli. Ang ganancial feud or ganancial war was already settled. Naisettled na yan eh. Ako, na kung saan sinasabi niyong black sheep in the family, ako ang ginamit ng Diyos para lahat magkasundo. Huwag na ninyong sirain ito. Bakit? Kasi kaming mga magpipinsan-pinsan, hindi naman kami nag-iinggitan eh. Kayo lang mga matatanda. Kumpara kayo ng kumpara. Pero sa kabila na yan, may mga pastor. Dito sa kabila na ito, sa tatay ko may pastor din. Pero ako ang nangangaral, yung mga pastor nila dyan, hindi nila paniwalaan. Imagine mo naman. Bakit po? Kasi dapat talaga ang buhay na ito, nang ito'y binago ng Diyos, hindi na ito sa akin, hindi na yan sa inyo. Sa Panginoon na to.
The life which I now live is what? Is owned by the Lord. Kaya dapat ito, magiging blessing ito sa iba. Kung ako man, nung ako'y wala pa sa Panginoon at hindi pa naglilingkod sa Panginoon, ang buhay kong ito ay naging katitisuran ninyo, hayaan nyo ngayon na itong buhay ko ay magagamit para magiging pagpapala naman sa inyo. Yun ang purpose ng magandang buhay. Hello? Yan ang purpose. This life must design, kasi wala ka namang pera na malaki. So anong gagawin mo? Buhay na lang ibibigay ko. Pero tatandaan nyo po ito, mas mahal ang buhay kaysa pera. Amen? Mas mahal ang buhay kaysa pera. Mas importante ang presensya nyo kaysa pera. Mayroong mga tao kung minsan, hindi ako makapunta dyan sa Baptist Church kasi may offering dyan. Wala akong pang-offering. Hey, mas mabuti pang pumunta ka sa church, mas importante ang presensya mo kaysa sa pera mo. Pero pag ikay nakikinig, darating ang araw, magkapera ka talaga. Kasi i-bless ka ni God eh. Pag nagkapera ka naman, huwag ka namang maging madamot. Amen? May tutulungan tayo bukas. Salamat, mayroon nagbigay na sa akin ng pera. Kaya kayo, bawat isa sa atin, let's do something. Right now, may mga tao na hindi nakaganito. Walang aircon. Lahat sila ngayon nasa lansangan. Nanghihingi. Kaya kung mayroon kayong maibibigay, ipunin natin lahat. By Monday, magpapadala ko ng kwarta padala doon sa Cagayan to help the disaster area. Bakit po? Privilege tayo, hindi tayo nayari ng katulad sa Cagayan. Hello? Imagine nyo kung ang ating lugar, tumaas ka yan, tapos hanggang ang tubig na, tapos hindi pa humuhupa hanggang ngayon. Sige nga. We will lose everything. They lose everything. Sino ang magbibigay sa disaster area? Of course, yung hindi na disaster. Tama, hindi? Amen? So, anong gagawin natin? We will just do according to the intent of our heart. Ang ibig sabihin, hindi ka kukutahan, kundi ano talaga puso mo? May puso ka ba talaga para makatulong sa iba? Kung ano lang nasa puso mo, yan ang gawin mo. It will be highly appreciated. Tama, hindi? Mga kapatid ko sa pananampalataya, importante na tayo po ay magiging daluyan ng pagpapala. Yan ang aking desire. My life, the life of my family, the life of this church should be a channel. Alam ba ninyo na marami ng churches ang nagtulong? Marami ng simbahan ang tumulong. May tinutulungan. Kaya sabi ko, tayo naman, tumulong din tayo. Because that is the character of a person who received the love of God. Amen? Yun yan. Ngayon, okay, design blessing are to be shared and not to be kept to ourselves. Kung kayo pinagpala na ni God, okay, hindi po natin ikikip ang blessing sa sarili natin para maging blessing tayo sa iba. Gawin lang tayo anong channel tayo, daanan lang tayo ng blessing ni God. Alam niyo bakit po itong simbahang ito? Hindi ito na build by the money of other people or other Christians outside our church. Bakit? Because nais ko, ang blessing ni God, hindi sa Amerikano manggaling. Hindi. Papunta sa atin. Tapos ang Amerikano i-bless. Hindi. Kaya ko itinuro sa inyo, and it is a practice in our life, na kahit na konti lang, ibibuild natin yung sa atin at manggagaling mismo sa mga membro natin. Alam mo bakit? Dahil nais ko na ang daluyan at daanan ng pagpapala, tayo. Hello? Tayo, hindi iba. Dahil kung sila ang magbibigay, di sila ibibless, tayo hindi. Amen? Pero pag tayo po ang naging channel, God will bless us. Amen? God will. So therefore, mga kapatid, napaka-importante. Okay, tingnan ito. Wealth should be shared. Wealth should be shared according to our text. Shape our attitude. Alam ba ninyo mga kapatid, pag natuto kayo na i-handle ang pera ng mabuti, ang yaman ng mabuti, kayo po ay magiging tao na magiging mapagbigay pag na-handle nyo ng tama.
Pag hindi nyo na-handle ng tama, kayo ang tao na magiging sobrang, madamot. Lagi sinasabi nga, mga Ilocano daw, kuripot. Hindi naman eh. Nasa lahat ng lahi yan ang kakuriputan. At ang kakuriputan, hindi yan nasa lahi, kundi nasa puso manggaling. Amen? Hindi po yan sitwasyon. Sabi nga, ang pagiging stingy sa English, kakuriputan. Okay? Ang pagiging generous, it is not a matter of your wallet. No. It is not a matter of your bank book. It is not a matter of my savings. It is a matter of my heart. Depende sa puso ko. Alam nyo, kahit na mahirap ko, kung mapagbigay ka talaga, hindi yan maaalis. Nakikita ko, napasalamat ko dito sa mga ito. Bago lang yan sila, pero mapagbigay ang mga yan. Pag si misis ko pumunta doon, bibili. Pagkatapos, mayroong halamang. Laging may giveaway. Laging may dagdag. Sabi ko, galing ng mga ito. Kasi po, wala yan sa hirap. Nandoon po yan sa puso. Ang puso mo talaga, sige lang. At tandaan nyo ito, pag kayo mapagbigay, blessing kayo sa maraming tao. At kayo din, sabi nga, ang nagdidilig, ano sabi? Madidiligan din. Amen? Ang ganda eh. Stinginess may lead us to poverty. Mayroong iba na keep ng keep, no? Hindi nagpapalabas. Keep ng keep. Pero sabi niya, naghihirap. Mayroong iba naman, nasigang. Sige, sabog, tanim. Pero pambihira, umuunlad. Prinsipyo kasi ng Bible. You cannot defeat the principle, the law of God's word. Hindi mo pwedeng babaguhin yan. Totoo talaga yan pag i-apply mo. Kaya alam na bakit hindi po nangyayari? Hindi lang yan mangyayari pag hindi mo i-apply. Subukan mong i-apply, makikita mo na totoo. Dahil nangyayari talaga. Amen? They are principles to be practiced. Una, nasa ipakita ito sa inyo, huwag niyong kakalimutan ha. Unang punto, God needs your heart and your hand. Amen ba? Kailangan ng Diyos una puso. At of course, kamay. Amen? Bakit po? Okay, 24. Ano sabi niya sa verse 24? May nagsasabog at tumutubo pa. Alam nyo, kahit na mayroon kang mga buto dyan, na nandyan lang. Pero pag hindi mo isasabog yan, hindi tutubo yan. Amen ba? Amen. Sabi ko itong mga ito, mabilis eh. Ang bilis nitong Oliveros, bakit? Nagugustuhan ko yung pagkakuha nilang ganyan. Pagputol, tanim. Ang daming tanim. Parang mamaya pagkakita mo, pag tumubo po yan, pera na yan. Bakit po? Tanim lang. Tanim lang. Why? Yun naman talagang prinsipyo ng Bible eh. Sige lang. Asik ka lang ng asik. Bakit po? Pag may tumubo yan, tubo na yan. Amen? Pero pag wala kang itinanim, kikita mo yung iba, tanim ng tanim. Ikaw, tingin ka lang ng tingin. Wala kang aanihin pag wala kang tinanim. Hello? Kaya sa amin, makita mo, kahit na si Solomon, makikita mo, bakit bigay ng, ito si Solomon, pagkatanggap ng pera, pamigay lahat. Anong dahilan? Principle kasi yan. Tingnan mo ngayon, pag-alis ni Solomon dito, may nakahantay na sa kanya doon. Mga kapatid, nagtiis si Solomon doon sa anda na nakahiga sa papag. Kami pa ang nagdadala ng kanyang higaan doon. Pero ngayon, pag pumunta ng Manila yan, hindi na siya higa sa papag. Naka-poly aircon na, 4-story building. Siya lahat ang magmamanage. Hello? Bakit ho? Kailanman ang Diyos may takdang panahon sa pag-unlad. Pero habang nandito ka, tanim ka lang ng tanim. Huwag kang manghinayang magtanim. Huwag kang manghinayang magiging blessing sa iba.
Because darating ang araw, lahat ng tao na kung saan hindi mo man ini-expect na babalik, ibabalik ng Diyos. Siksik, liglig, umaapaw. Yun yung prinsipyo. Pero kung ngayon, hala, dito ka, sige, keep ka ng keep, ng keep, ng keep. Pag nawala yan, sabi ko nga, pag nabaha yan, ubos. Naalaala ko yung sabi ni Brad Paul, sabi niya, sir, nakita mo ba ito? Kala ko sa Manila eh. Sa Isabela pala. Nabaha yung sa ilalim. May second floor. Ang kanilang ginawa, lahat ng gamit inilagay sa second floor. Pagdating doon sa second floor, nagkaroon ng short circuit, nasunog. Pati yung 10,000 na pera nila, sunog lahat. Ubos. Alam niyo, wala kayong matatakbuhan pag inalis na ng Diyos ang kanyang proteksyon. Pero pag nandyan yung proteksyon sa'yo, panatag kang matulog kahit na may bagyo. Amen? Panatag kang magtrabaho kahit anong sitwasyon, mainit man o maulan, because you are always expecting na Lord, para sa inyo. Amen? Tulad ng ating isang kapatid. Ayan, testimony nila. Gamitin ko yung testimony ni Sister Dalia. Yung asawa niya. Balisang-balisa nung gabi. Bakit po? Mayroon silang 2 ektarya na puro balag po yan. 2 ektarya, puro balag ng ampalaya. Paano na to? Yung mister niya. Siyempre, of course, nasolwin naman natin si Mr. Santos. Pero siyempre, mahihain talaga yun. Di pupunta sa simbahan eh. Okay lang. Tapos, sige. Balisang-balisang mister niya. Kinikwento niya. Pero sabi lang ni Sister Lilia, sige na, huwag kang mag-alala, hindi tayo pababayaan ni Lord. Amen? Hindi tayo pababayaan ni Lord. Kaya pray lang. Nag-pray. Dahil sabi niya ni Sister Lilia, pagka umaga, after rep na, makita ko na, Pastor, aking tiningnan. Pagtingin ko ganyan, nakatindig. Kaya napaiyak siya. Lord, salamat po, hindi niyo pinabayaan. Pero yung mga sa paligid, nasa paligid, nangatumba, wari. Sa kanya lang nakatayo. Imposible yan, hindi imposible. Gawa ni God yan eh. Bakit po, makinig-imegi, ang inyong paglilingkod, ang ating pinaglilingkod sa Diyos, at katapatan natin sa paglingkod, sa pagpunta sa kanyang sambahan, sa pagbibigay, sa pananalangin, investment natin yan. That pag dumating na ang kagipit-gipitan sa buhay, makabeg ka sa God, God, please save us. Please spare us. Spare my life, spare my family, spare my business. Huwag niyong hahayaan na masisira. At makikita mo, gagawa talaga si God. Bakit po? Kasi may napaglingkod na tayo, naka-invest na tayo sa Kanya. Kaya yan ang confident. Bakit po? Yun ang sabi ng taong tinatingan na ng buhay. Si King Hezekiah. Sabihin mo, Isaiah, sabihin mo sa haring yan, tonight, he will die. Set his house in order. Pag-alis ng pastor, pag-alis ng propeta, umiyak si Hezekiah, Lord, alalahanin mo. Paano ako naglakad sa katotohanan? Paano ako sumunod sa inyong mga salita? Paano ako ganito? At naglingkod sa inyo. Tapos, tinawag ng Panginoon si Isaiah. Isaiah, balikan mo si King Hezekiah. Balik! Pagbalik, sabi ni Hezekiah, ni Isaiah, King, sabi ni God, mayroon ka pa daw 15 years to live. Biro mo! Hindi ka mamamatay ngayon. 15 years pa! Gusto niyo marinig ang mensaheng yan? Ha? I-preach ko yan. Nakagawa ng mensahe niyan. Hindi ko palang na-i-preach dito. Pero bantayan niyo yan. Ang ganda yan. Ano kaya ang ginawa ni Hezekiah within the 15 years na binigay sa kanya ni God? Dagdag. Alamin natin yan. Amen? Now, tingnan niyo po ito. Ha? Ito, nais ko ipakita ito sa inyo. Lahat mo tayo, tandaan mo po ito. Lahat tayo tao. Wala naman sigurong multo rito. Wala rin ditong angel. Tama, hindi. But alam niyo mga kapatid, a person who is a channel of God to be a blessing for others is like an angel.
Bakit po? We are not angels, but we can be an angel of God to others who are in desperate needs today. Yeah. Katulad ng kwento ng babaeng yan. Naiyak ka sa kwento niyan eh. Inabandon ng asawa, may isang maliit na anak. Pinaalis ng biyanan sa kaniyang bahay. Wala po siyang mapuntahan. Alam niyo ang ginawa niya? Ang kanyang anak at ang kanyang sarili natulog at nandoon lang sa ilalim ng tulay. Pero hindi po yan sa Pilipinas. Mahilig ko akong manood yung tinatawag mga taong na desperate ba. Mayroon yan yung mga Vietnamese na kung saan after 5 years bumalik. Nilait, ang hirap-hirap, ganyan. Pagkatapos, lo and behold, nagbigay lang ng konting pagkain sa tao na kung saan that time walang-wala. Alam nyo, dumating sa punto, after 10 years, after 5 years, ganyan, itong taong kanilang tinulungan na buhay at naging may kaya na. Ito ngayong may kaya, nagkaluko-luko yung buhay. Oo. Pagkatapos mga kapatid ay nabalitaan nitong kanyang tinulungan. Minsan. Na ito pala, kawawa na. Alam nyo, pinuntahan. At kung ano ang ginawa niya noon, binalik sa kanya. Pagkatapos, yan ang ginawa ng babaeng yan. Sa kanyang sitwasyon yan. Talagang kawawa siya, pero may natulungan po siya. Pero hindi niya alam, babalik pa yun. After 10 years, doon ang kanyang sitwasyon, hirap. Alam niyo kung anong pagkain niya? Basurahan. Kung anong makitang pagkain sa basurahan, yun ang kinakain. Pinapakain sa kanyang anak. So wala naman siya magawa eh. After 10 years, mga kapatid, nabalitaan nung tinulungan niya. Pero walang-wala na sa talaga. Hirap na. Opo. Dumating na sa punto na parang end na talaga ng kanyang buhay. Tapos may lumapit sa kanya, tinulungan siya. Tapos yun ang sabi niya, I think you are God's angel sent to me. Sabi ng babae. Alam mo, sabi ng tao din sa kanya, hindi mo ba alam, did you remember 10 years ago that you are an angel to us, or to me also? Ako yung bata na walang tinulungan mo ako. At dahil dyan, nabuhay ako. Ngayon, mayroon na akong ganito. At it is now my time to return back to you what you have done to me in the past. Hello? Hindi ba masarap, mga kapatid? Maybe hindi man natin makilala yung mga taong matutulungan ng ating ibibigay. Pero nais kong sabihin to sa inyo. We can be an angel to them. They may not return it back to us, but God will. Amen? Ang gawin natin ay ganun lang. Ibigay lang natin kung anong inuudyok ng Diyos sa puso natin. Amen? Investing in people's lives is the best. Tandaan nyo ha, hindi secondary ito. This is the best investment of all for heaven's eternity. Yun ang pinaka-the best na investment, mga kapatid. Na yung buhay mo, magiging channel of blessing at makatulong ka sa iba. The best investment yan. We can be an angel to others who are dying right now. Naunawaan niyo ba ibig ko sabihin? We don't have so much. Hindi tayo mayaman. But we can do something. Because hindi tayo nasa disaster area. Amen? Amen? God needs your heart, una. And of course, your hand. Next, God needs your compassion. Pero hindi lang compassion. Kailangan din ng inyong action. Hello? Kailangan din ng action natin. Alam nyo, sabi ko nga yes, we are praying nung Wednesday. Yes, we can pray. Yes, we can be sympathizers or sympathizing those who are
in the disaster area. Pero ang tanong, may ginawa ba tayong action? Ang kailangan ng tao ngayon, hindi lang prayer. Ang kailangan ng tao ngayon, hindi lang sympathy. Ang kailangan ng tao ngayon, ay kinakailangan may tubig, may pagkain, na sila ay may maisusubo. Because by this time, ang kanilang lugar is still hindi pa makatindig. Naunawaan nyo, ibig sabihin? So dito po, ano sabi niya? Verse 25. Ang sabi sa verse 25 ay ito, ang kaluluwang nagmapagbigay ay tataba. Bukas, ang mensahe ko dyan, healthy fat. Bukas, yan ang mensahe ko Healthy na mataba. Hindi yan physical. Papag-explain ko bukas sa inyo na iba. Iba yung taba na sinasabi dyan. Pero maganda din, no? Na chubby ka. Basta beauty. Amen ba? No? Ganun lang yun Basta healthy. Healthy fat. Yun ang mensahe bukas. Karugtong yan dito Karugtong. Kasi tomorrow we will be giving. Amen? Amen? Now, at siyang dumidilig ay madidilig din. Amen? Gustong-gusto ko yung napuntahan namin doon kay nakita niyo si Sister Dolor doon? Talaga Sister Dolor, ang ganda ng eksena niya Doon kay na engineer. Kaya sabi ni engineer, kumuha na isang tabong pakain ng isda. Kumuha sila. Pagkatapos sabi niya doon sa anak niya, iwanan mo lang dyan, pakainin nila. Sister Dolor, ganyan. Sabi ko talagang yayamanin talaga ito, gumaganyan Sige, pakain ng pakain. Ang daming napapakain. Ang sarap tingnan, amen? Gandang tingnan Bakit po? Basta sige lang. Amen? Now, tandaan niyo po ito, we need to pray. Yes, we care and have compassion. But until there is involvement and participation, there is action, they could not feel it. Tama, hindi? Kahit na may prayer, kahit na may care, kahit na may preaching pa dyan, pero kung walang action at wala tayong maibigay at para makatulong para may maisubo sila, mga kapatid, hindi nila mararamdaman that we really care. Maybe we really talk, but we don't care. Kasi wala naman tayong binunot Amen? Balik tayo uli sa James. James, chapter 2, verse number 14. Ano sabi? 14:15, mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong, ano ba yon? Anong papakinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sinuman ay siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa. Kapag ligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan, how could they believe that we are really believers? Kung wala naman tayong ginawa. Amen? 15. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, sino yan? Hindi yan yung mga kapatid sa hindi disaster ang area. Kasi hindi tayo yan Kasi may pagkain pa tayo araw-araw. Mayroon pa tayong damit araw-araw. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang makakain, sino mga yan? Yun ang mga nada-disaster. Bakit po? Wala silang nasalba sa kanilang gamit kasi nabasa lahat. Pag nabasa na yan, naputik pa yan. Totoo hindi? Amen? Hubad. At walang kakain araw-araw. At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong mapayapa, kayo'y mga magpainit at mga pakalbusog. At gayon may hindi ninyo ibinigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong papakanabangin dito? Amen? Ang liwanag ng salita ng Diyos. Na yes, we care. We have compassion. But kinakailangan may action.
Kaya kailangan may bubunutin ka. Ayon sa inuudyok ng puso mo, bumunot ka lang, ibigay natin. Amen? Ako alam ko na ang bubunutin ko magkano kasi inuudyok ni Lord yan sa puso ko eh. Oo, wala akong pakialam sa mga anak ko magkano. Basta akin, 2,000 akin sa linggo. Ibibigay ko yan, akin. Ako talaga may pangailangan ako eh. Alam niyo bakit 2,000? Kasi may babayaran ako sa aking son na 2,000. Pero hindi ko babayaran. Uunahin ko muna, tutulong. Hello? Bahala na munang maputulan. Amen? Bakit po? Una yung sagip buhay. Kaysa sa, what is san eh? Text mo lang yan eh. Tama hindi? Iba nga sa inyo, may 2, 3, 4 na cellphone pa eh. Tama hindi? Ang laki ng load niyan. Pwede ba, wag muna kayo mag-load ngayon. Kayong mga young man, yung may mga trabaho. Ha? Kinakailangan. Bakit? Kung ano inudyok sa puso nyo. Huwag niyong gayahin ako. Sa pera, sa amount. Huwag. Hindi nyo kaya yan. Pero kung kaya nyo, salamat. Kung masama ang loob nyo, gawin mong 5,000, di mas maganda. Amen? Pero ako, yun lang makakayanan ko, mga kapatid ko. Sabi ko, Lord, yung needs ko, ibibigay mo yan. Pero unahin ko muna ito. Kasi sa pangsagip buhay ito eh. Nanawaan nyo? At nakalaan na yan. Pinaghandaan ko na yan eh. Amen? Hindi nila mararamdaman pag walang aksyon. Your individual part and partnership will make a difference and an impact. Ganun po yan. It will make a difference and an impact. Paggagawa talaga tayo. Okay? So una, kailangan ng Diyos, God needs our heart and our hand. Number 2, God needs our compassion and action. Number 3, last, God has now given you the opportunity. Alam ba ninyo na itong giving na ito for the disaster area is an opportunity? Na kayo ay magiging channel of blessing gamitin ni God? It is an opportunity to me. It is not a burden at all. Oportunidad yan. Gusto nyo sumama sa oportunidad na to? Amen? Amen? It is your hand and in your control now. Your decision will show your action. Ganun lang yan eh. You either move and do something or just hear, listen, see, and do nothing. Yun lang yan eh. Amen? Anong sabi? Sa 26, siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan. Pakinig kayo maigi. Mayroon kayong kapasidad to give. Mayroon. Pero pag hindi nyo gagawin, tandaan nyo ito. Pag wala kayong ipi-play na part, makinig kayo maigi, susumpain kayo ng bayan. Amen? Ang matindi, kung ang Diyos, alam niya na mayroong kakakayanan, tapos hindi mo ginawa. God will vindicate that to you. Bakit po? Narinig nyo na ang preaching ko. Hindi na ako accountable, Kayo na. Bakit? Ibinigay ko na sa inyo eh. Sa mga members natin, sana tomorrow, you will bring an extra offering apart sa mga offering natin sa simbahan for a disaster people. Ibibigay natin tomorrow yan. Amen ba? Kung kayo hindi makapunta tomorrow, ay pwede nyo ibigay nyo na lang kay Mrs. Pero pag kayo makapunta bukas, gawin natin tomorrow. Kung hindi kayo prepared ngayon, okay lang. It will be Monday pa. Monday morning, sabi ko kay Pastor Ray, magpapadala ko ng pera, kwarta padala. Dahil wiwithdrawin niya doon. Sabi ko, ikaw na ang bibili ng bigas, how much ang bigas na bibili, ikaw na ang mabili ng mga dilata, ikaw na ang bibili ng water, bottled water, tapos ito ang aming part sa Conception Bible Baptist Church. Bahala ka na dyan.
At alam na naman natin, si Pastor Ray, nakapamigay na po sila. Pero marami pang nagpapadala, mga kapatid ko. Amen? Ha? Ngunit, kapurihan ay magpapasaulo niya sa nagbibili niyon. Yung nagbibigay, papurihan ka. Opo. Now, you either move and do something or just hear, listen, see, and do nothing. Last, in our conclusion, do you want to be a blessing? Ulitin ko. Do you want to be a blessing? Make your count. Amen? Kayo na. Try a little harder. Give a little more. Reach a little further. Extend your love to the less fortunate, to the devastated people. Let your sacrifice, what? Be a sweet smell, acceptable, well-pleasing to God. At pag ang Diyos ma-well-please sa ating offering, makikita nyo yan sa mga trabaho nyo. Makikita nyo yan sa mga business nyo. Makikita nyo yan na ipapadaan ng Diyos. Tomorrow, papakita ko sa inyo na ano ang benepisyo pag ikaw ay nagiging blessing sa maraming tao. What would be? Yun ang sinasabing healthy and fat. Pwede po na isang benefits hindi pera lang ang babalik sa iyo, hindi. Pwede na isang benefits you will be healthy, hindi ka magkakasakit. Pwede po na madisgrasya ka sana, hindi ka na disgrasya, inilayo ka ng Diyos. Pwede sana may madamage kang property, pero hindi na damage yung property mo. Bakit po? Kasi mayroon kang tinulong para sa iba. Ganun ang protection ni God eh. Amen, mga kapatid ko? The mere fact na tayo po ay iningatan ng Panginoon is already a privilege. Na sabi, Lord, thankful ako, kaya I must do something. Because kung ako na disaster, Panginoon, grabe pa ang aking mawala sa akin. Mas malaki ang damage, pero walang damage, Panginoon. Salamat po. And help me to be able to be a channel of blessing para sa iba naman. Amen? Extend your love to the less fortunate, to the devastated, disastered people. Let your sacrifice be a sweet smell. Accept that. Yan po ang aking gagawin tomorrow. And I hope and I pray that marami will join with me and sabi, ito ang gagawin ko bukas para sa Panginoon. Tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. If that is your desire, be a channel of blessing. Gawin lang po natin ito because this is the need of today. Hindi naman lagi mayroong disaster area, pero sa panahong ito, ganun po talaga ang kailangan. Kaya as a church, let us be a corporate body that we will say we can just do so much, but we will do something on our part. Amen? Wala ho akong mahingian sa ibang bansa. Wala naman po akong mga kakilala katulad po ng iba. Ang iba, ang laki-laki na ng kanilang isa-sacrifice kasi marami pong nagpapadala mula sa ibang bansa, ganyan. Tapos diyanan sa kanilang simbahan. Sabi ko, ang simbahan ko maliit lang naman. Pero hindi ito excuse. Sabi, wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, gagawin po namin. Hindi po sa labas manggagaling, kundi sa amin mismo. Although kami may kailangan din. Ako, maraming pangailangan. Pero sabi ko, hindi ito excuse. Unahin ko muna ang pag-invest. Unahin ko muna na maging blessing ako. Then the rest will just be met by the Lord at will trust the Lord. If you want to be a blessing, will you ask God? Pag-pray po ninyo how much you can do. Amen ba? Bigyan ko kayo ng chance to come sa altar at manalangin. If you said you will be a blessing, then do your part. Just come. Lord, gawin mo akong blessing para sa mga taong kawawa. Hindi ito gagamitin dito, gagamitin natin po ito para doon sa mga kawawa talagang tao. Gamitin nyo kami. Young people man kayo, may trabaho man wala, may naipon kayo dyan, magbigay kayo. Because yan ay oportunidad natin. Hindi po ito isang sa pilitan, hindi. Kailangan kusa. Kailangan may pag-ibig talaga. Kasi kung may pag-ibig, maniwala kayo, ibabalik talaga ng Panginoon ng higit.
pa sa ating inaasahan. Amang banal, dakilang Diyos, nawa sa mensahe ngayong gabi, lalo pa kaming magpursige, lalo pa kaming gawin namin po na kami ay magiging isang pagpapala sa iba. Yes, oportunidad. On the other hand, kung kami may pangangailangan talaga at unahin pa namin ng iba, Panginoon, alam namin na ito ay already a sacrifice. Katulad ng gagawin ko. Pero Panginoon, alam ko po, itong mga bagay na ito'y maliit na bagay lamang. May paraan kayo paano na kami ay gagamitin nyo para marami pa po ang mabless sa buhay namin, mabless sa ministry ito. At alam ko po, mabless din sa individual na mga taong magbibigay. Kaya alam ko, Panginoon, ibabalik talaga ninyo as you have made a promise in your word. Kaya, Panginoon, as we anticipate this giving, sacrificial or a privilege giving for the disaster people, oh God, nawa hindi lang kami magbigay because sa pera, kundi ibigay talaga namin din ang puso namin. Kalakip ng aming pagbigay ng pera ay kasama ang puso namin, Panginoon, na may pag-ibig doon. Dahil alam po namin, kung ito'y aming gagawin, matutuwa kayo. At kayo po ang magiging gagawa ng paraan para lahat po ng mga membros sa simbahan na ito could be able to participate in a little way that they can. Lord God, gawin mo ito sa amin at naway madama namin na ang pagbibigay namin ito for the disaster people will really be out of a heart of love. Out of a heart of gratefulness, out of a heart of thankfulness, na kami hindi na-spare kami sa ganong sitwasyon. Pagpalain niyo kami, basbasan, maluwalhati po kayo. Salamat sa lahat na nandito at asahan namin, O Diyos, nagagawa kayo ng great and mighty things in our hearts and in our lives. For this all I pray in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen.